So, kamusta po mga ka-streetwise? So, mga kababayan, ngayong araw po ay nagtalo ang dalawang magkakampi. Ito nga po, si Bam Aquino at saka si Antonio Trillanes. Regarding po, doon po sa binigay po na opinion ni Bam Aquino tungkol po sa impeachment trial ni Sara Duterte. So, ang sabi nga po ni Bam Aquino, no, sabi niya dito, palagay ko, issue siya ng mga politiko. Yung mga alyansa ngayon ay parang yun na po yata yung nagiging isa sa malaking bagay. Pero honestly, galing ako sa Zamboanga, Nueva Ecija, Tarlac, hindi siya issue ng mga kababayan natin. Palagi ko issue siya sa mga politiko. Yung mga alyansa ngayon ay parang yun po ata yung nagiging isa sa malaking bagay. Pero honestly, galing akong Zamboanga, Nueva Ecija, Tarlac, hindi siya issue ng mga kababayan natin. Yung issue ng mga kababayan natin, yung pagkain, yung kakulangan ng tulong sa edukasyon, pagkakaroon ng mga limitadong trabaho na pwede makuha, yung ayuda na hindi binibigay ng batas. Yan yung mga inuikot kami. Yan yung binabanggit ng mga tao. So palagay ko yung impeachment, mahalaga siya sa mga partido, mahalaga siya sa mga politiko, pero pagdating sa taong bayan, ang hinahanap pa rin nila, yung mga tao magtatrabaho para sa kanila, yung mga issue na mahalaga sa kanilang pamilya. So, syempre mga kababayan, ako po talaga, hindi po ako nag-agree dito sa sinabi ni Bam Aquino. At dahil po dito, hindi po napilitan ng kanyang kaalyado na si Antonio Trillanes na mag-comment po dito kasi po parang minamaliit po ni Bam Aquino yung impeachment trial. So, ang sabi nga po ni Trillanes dun po sa kanyang Facebook page, sabi niya dito, no, issue ng mga politiko, lantarang pagnanakaw, pagtataksil sa bayan at higit sa lahat, kinabukasan ng ating bansa at ng ating demokrasya ang pinag-uusapan natin dito. Kaya wag mong mamaliitin itong issue ng impeachment kasi napaka-importanting issue ito para sa aming mga magdalo. Yon. So tulad nga po na sinabi ko nga po kanina, medyo hindi naman talaga fair. Kasi alam naman po natin na meron pong accountability dapat ang mga politician at mga public servant natin kapag meron po silang ginagawang pagdanakaw at pagtataksil po sa bayan. Ay, ang problema ni Bam Aquino kanina, alam nyo kanina, mabait ka talaga takero kapag natutulog. Hindi, alam nyo kanina ginawa ni Bam Aquino. Sabi ni Bam, kanina si Bam Aquino tsaka si Trillanes nagkasagutan. Sabi ni Bam Aquino kasi, yung impeachment daw po ay awayan daw po ito ng politiko. Sabi ni Bam, ako naman talaga, naniniwala naman ako na pag si Bam nanalo, impeach talaga yan si Sara. Mas magiging side siya doon sa impeachment ni Sara. Yun nga lang kanina, sabi nga ni Bam Aquino kanina, ay yung impeachment trial na yan ay awayan lang ito ng mga politiko. Syempre hindi, di ba? So ngayon sumagot si Lolang Trillanes. Sabi ni Trillanes, hindi ganyan yan. Ang impeachment ay para sa accountability. So paano na yung mga ginawa ni Sara? Hindi yan tungkol sa politika, ito ay tungkol sa accountability. So yung dalawang dilawan nagtalo na. Si Trillanes tsaka si Bam Aquino. Pero on the first place, doon ako sa side ni Trillanes. Kasi totoo naman talaga. 'Di ba? Na yung impeachment po talaga ni Sara Duterte, aminin na nga natin. Aminin na nga natin na politika 'yan. Pero hindi po ito 100% ng awayan ng politiko. Ito po ay usapin ng accountability. Kaya sabi ko nga kanina, ano ba yan si Bam? Kino-consider ko na nga bakit ganyan pa yung sinasabi. Kasi alam nyo kung ano magiging indikasyon nun? Parang pinapababa niya yung credibility nung impeachment trial. Tumatakbo kang senador, di ba? At tandaan natin na yung impeachment trial, mga kababayan, parte po yan ng constitution natin. Parte po yan ng sistema natin. So bakit mo sasabihin na ang impeachment ay awayan ng mga politiko? So talagang 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 iinit talaga ang tenga ni Lolang Trillanes. Sabi ni Trillanes, mali. Sila na mismo na nagsasagutan na. Sabi ni Trillanes, mali. Hindi ganoon. Kasi pag sinabi mong political lang 'yan, so ibig sabihin wala kasalanan si Sara.
Ayun ba gusto niyo pong palabasin do'n? Oh, actually meron na nga ako pagkakataon na ano, eh, may kinakausap na nga ako, eh, na kapag may motorcade baka sumama ako sa ano ito, sa motorcade nila Bam tsaka ni Kiko. 'Di ba parang pinag-iisipan ko na. Eh, kanina padiretso na ako, eh, napa-atras na naman ako, teka lang bakit gano'n? Ba't naman gano'n? Oo, nagsabu nag-ano nagsabunutan sila, ewan ko nagkasagutan lang, 'di ba? Pero ayan ang gusto ko kay Sentry talaga. Ayan po talaga ang gusto ko kay Senator Trillanes, 'no, na kapag alam niyang tama, tama siya. Kahit ano man yung kalaban niya, kahit gaano pa katatag yung kalaban niya, lalaban talaga 'yan si Trillanes. 'Di ba yung ginawa niya kay Duterte, nasira na nga yung career ni Trillanes nung senador, eh, 'di ba? Tandaan niyo mga kababayan na si Trillanes mga ka-streetwise, sa loob ng 6 na taon ata 'no, sa loob ng 6 na taon, si Trillanes po ang pinakamaraming batas na naipasa sa Senado. 6 na taon na diretso 'yun. Saan lang siya nasira? Nung kinalaban niya ang mga Duterte kasi uto-uto pa tayo nun, eh. So isipin niyo, sinakripisyo ni Trillanes yung kanyang political career para lang labanan ang sa tingin niyang tama, na ito nga po ang mga Duterte. 'Di ba? Sa totoo lang kaya nasira ang mga dilawan dahil magaling na politiko at saka magaling po mang-intriga ang mga Duterte. Kaya nga lumagapak ang mga dilawan, eh, 'di ba? Oh, so ngayon bukod sa tingin nga po ni Trillanes 'no, 'pag tama siya ilalaban niya 'yan. Kahit kakampi niya pa yung makalaban niya, kahit na itong si Bam Aquino pa yung makalaban niya. Eh, si Bam Aquino magkakampi sila 'di ba? Pero ngayon nakita ni Trillanes na, ay parang mali 'tong sinabi ni Bam Aquino, mali, mali. So on public nagsagutan sila. Oh, kaya para sa akin 'no, nakakatuwa kasi o on reality mga kababayan, kahit ako kahit ako mismo, ayoko kay Trillanes dati. Ayoko talaga sa kanya, 'di ba? Hindi naman ako DDS pero ayoko talaga sa kanya dati. Pero nung na-meet ko nga siya one time, ilang beses pa 2 beses lang kami nag-usap ni Trillanes. 2 beses pa lang kami nakapag-usap, isa online, isa nung nag-livestream kami 'di ba? Ah, Tapos nung nagkita kami sa isang restaurant. Ang bait na tao, sobrang sobrang bait na tao ni Sentry. Pero siyempre kapag kinalaban mo 'yan, naku, tay-tay. Kaya nga todo support ako sa kanya, eh. Siyempre 'di ba? Sana ano, kahit ayaw ko kay Franz Castro at Arlene Brosas, parang sila tuloy ang gusto kong ibato. Hindi kasi alam niyo kung bakit kino-consider ko si Bam tsaka si Kiko, o nga pala. Alam niyo pala kung bakit ko sila kino-consider. Actually ayoko sa kanila. Ayoko sa kanila talaga, kay Bam tsaka kay Kiko. Pero siyempre, si Bam tsaka si Kiko, number 13, number 14, number 15. Diyan sila naglalaro. So ngayon si Amy Marcos nasa top 12, tsaka si Camille Villar top 11. So kung malalaglag yung dalawa, paano natin mapapalaglag yung dalawa? So kailangan umangat nung 13 tsaka 14. Nakuha niyo yung point mga kababayan, 'di ba? Kasi kunwari paano natin ilalaglag yung mga pro Duterte na senatorial balls na nasa ilalim? Kailangan makapasok nung malapit sa kanila na anti-Duterte naman. So sino 'yon? Si Bam tsaka si Kiko. Magkadikit lang sila, eh, 'di ba? So kaya kino-consider ko sila na mas okay na nga siguro si Bam tsaka si Kiko kaysa naman kay Camille tsaka kay Amy Marcos. Siguro mag-a-agree naman kayo siguro sa akin. Agree ba kayo do'n? Kasi gano'n talaga, eh. For example, si Heidi Mendoza gusto ko. Oh, si Heidi Mendoza hindi si Shelo Magno, si Heidi Mendoza gusto ko. Eh, si Heidi Mendoza, yung surveys niya, ang layo. Ang layo. Nasa top 20 siya. Kahit na i i-endorso natin 'yan, hindi po mananalo 'yan. Honestly lang, hindi mananalo 'yan. So, ang mangyayari do'n, pasok pa rin si Amy, pasok pa rin si Camille Villar. So, ang kailangan natin dito maging strategic. So, sino ngayon ang posibleng tumalo kay Amy tsaka kay Camille tsaka kay Bato?
O 'di ba? So, andun sa ilalim. Kasi po wala tayong magagawa kasi mga kababayan, ganyan po nakahulma ang sistema ng Pilipinas. Base po tayo sa popularidad. O alangan o 'di ba? Wala tayong magagawa. Ayan po ang sistema ng Pilipinas. 'Pag tayo po bumoboto tayo ng kandidato, bumabase po tayo sa popularidad. Oh, parang ano eh, parang alam niyo nangyayari sa Pilipinas ngayon? Imbis na bumoboto tayo ng sino pinakamagaling, parang ang binoboto na ngayon natin dito, sino ang pinaka hindi demonyo. Lesser lesser evil, 'di ba? Eh si Marcos Boa nga pala boboto ko 'yan. Oh, tropa natin 'yan. Kat Katimbala manalo. Then at least you get the point. Honestly talaga ayoko sa kanila. Ayoko kay Bam, ayoko kay Kiko. Pero mamili kayo. Aimee, Camille o Kiko o Bam. Kailangan natin mamili. Ganun po nakahulma ang sistema natin. Hindi po tayo namimili kung sinong pinakamagaling. Ang pinipili po ngayon natin dito, sino ang pinaka lesser evil. Ganun po. O, di ba? Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Kahit ayoko sa kanila, wala tayong magagawa.